Hindi mo kailangang magtaas ng boses para patunayan ang iyong lakas. Ang isang tunay na matatag na pag-iisip ay nagmamando ng respeto, hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng presensya. Sa isang magulong mundo kung saan mabilis mag-react ang mga tao, mabilis magalit at mabilis sumuko, ang nananatiling kalmado, rasyonal at disiplinado ang pinakamakapangyarihan. Hindi ito dahil sila ang unang umatake, kundi dahil halos imposibleng pabagsakin sila. Iyan mismo ang matututunan mo sa video na ito sa pamamagitan ng lente ng Stoicism. Ang Stoicism ay hindi lamang isang abstrakto na teorya para sa mga pilosopong nakakulong sa mga aklatan. Ito ay isinagawa ng mga general sa larangan ng digmaan ng mga emperador tulad ni Marcus Aurelius sa panahon ng krisis at ng mga pangkaraniwang tao na humaharap sa kalungkutan, sakit at kawalan ng katarungan. Nagtuturo ito ng isang simpleng katotohanan. Hindi mo kontrolado ang mundo, ngunit kontrolado mo ang iyong sarili. At kapag nagawa mo iyon, nagiging hindi ka matitinag. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung paano bumuo ng isip na hindi lamang malakas, kundi tahimik na nakakatakot dahil mararamdaman ng mga tao na hindi ka madaling bumagsak. Numero 1, ang pagbabago ng pag-iisip na nagpapalit ng lahat. Gusto mo ba ng isip na napakalakas at nakakapagpahinto sa iba? Kung gayon, huwag magsimula sa pagpapalakas. Magsimula sa pagbibitaw sa ilusyon na ang buhay ay dapat madali. Ang ugat ng pagdurusa ay ang paniniwala na ang mga bagay ay dapat maging maayos, simple at laging ayon sa gusto mo. Ang mga tao ay hindi nasasaktan ng mga pangyayari. Nasasaktan sila ng kanilang mga iniisip na hindi dapat mangyari ang mga pangyayaring iyon. Iyan ang unang bitag sa isip at ang unang pader na kailangang bumagsak. Lumaki tayo sa isang mundo na tahimik na nangangako na kung magsisikap ka ng husto, magiging maayos ang mga bagay. Ngunit sinasabi ng Stoicism ang kabaligtaran, walang ipinapangako ang mundo. Hindi ito malupit, ngunit hindi rin ito mabait. Ito ay kung ano lang ito. Ang pagbabago ay nagsisimula kapag huminto ka sa pag-iisip, sana mas maganda ang mundo, at magsimulang mag-isip. Lalakas ako para sa anumang darating. Dito nagsisimula ang pagbabago, hindi sa labas, kundi sa loob. Tingnan ang pinakamalakas na taong nakilala mo. Hindi sila ang laging nananalo. Sila ang hindi nababasag kapag natatalo. Hindi sila nagre-react ng emosyonal, humihinto sila, pagkatapos ay pinipili ang kanilang tugon. Iyan ang tunay na pagkakaiba. Ang isang matatag na isip ay hindi nabubuo sa mga morning affirmation na nakadikit sa iyong salamin. Ito ay nabubuo sa katahimikan, sa ilalim ng presyon, sa mga sandali ng pagbagsak, sa sandaling gusto mong sumuko ngunit humakbang ka pa, at pagkatapos ay isa pa. Natuklasan ni Viktor Frankl sa kailaliman ng tinatawag lamang na impyerno sa Auschwitz, ito, kapag lahat ay inalis sa iyo, isang kalayaan ang nananatili, ang kalayaang piliin ng iyong tugon. Sa tingin mo ba ay halata iyan? Hindi. Isa ito sa pinakadakilang pananaw ng ika-20 siglo dahil inililipat nito ang kontrol mula sa labas ng mundo pabalik sa iyong mga kamay. Hindi nakatakas si Frankl sa pagdurusa. Binago niya ito at nakaligtas siya hindi lamang sa pisikal, kundi may kahulugan. Ngunit upang magawa iyon, kailangan mong baguhin kung paano mo tinitingnan ang kahirapan. Karamihan sa mga tao ay tinatrato ang kahirapan bilang parusa. Nakikita ito ng isang stoic bilang isang pasadyang pagsubok para sa kanilang ebolusyon ng pag-iisip. Isipin ang iyong isip bilang isang talim. Kung walang alitan, apoy at pagpapanday, nananatili itong isang bukol ng metal. Upang maging matalim, kailangan itong subukan. Walang eksepsyon. Napansin mo ba na ang mga nagre-react
ng labis na emosyonal ay madalas ang mga humaharap sa pinakamaliit na tunay na kahirapan. Samantala ang mga taong nakaranas ng matinding sakit ay may tendensyang tumugon ng mahinahon. Sila ay hinubog. Ngunit narito ang magandang balita. Hindi mo kailangang maghintay ng trahedya upang matutunan ito. Maari mong sanayin ang iyong isip araw-araw sa pamamagitan lamang ng pagiging malay sa iyong mga reaksyon. Tanungin ang iyong sarili, mahalaga ba talaga ito? Maari ba akong pumili ng ibang paraan upang makita ito? Kung susundin ko ang aking mga emosyon, ano ang magiging kapalit nito? Hindi lang ito mga tanong na pilosopikal. Ito ay mga sandata sa isip. Ngayon, gawin ang mahirap na bagay. Ihinto ang pag-iisip na mali ang pagkabigo. Tingnan ito bilang kinakailangan. Ito ang unang pagtutol na dapat daanan ng iyong isip upang lumakas. Hindi ka matututo ng pasensya kapag lahat ay nasa oras. Hindi ka matututo ng paninindigan ng walang oposisyon. Hindi ka makakabuo ng panloob na lakas kung hindi ka pa kailanman nag-iisa sa katahimikan. Ang isang malakas na isip ay hindi ipinanganak, ito ay binuo. Ang tunay na matatag na mga tao ay hindi kailangang patunayan ng anuman. Hindi sila nagsasabing, ayos lang ako, ayos lang sila. Hindi sila nagpapalakas, nakikipagkompetensya, o sumusubok na dominahin. Dahil nanalo sila sa pinakamahirap na laban, ang nasa loob. At ang tahimik na lakas na iyon, iyan ang nakapagpapabalisa sa iba. Hindi dahil ito ay agresibo, kundi dahil ito ay nagpapakita ng kawalang tatag sa kanila. May isang gawain na maaari mong simulan ngayon din. Sa halip na magtanong, bakit nangyayari ito sa akin? Tanungin, ano ang itinuturo nito sa akin? Ang isang tanong na iyon ay makakapigil sa iyo na umikot. Ibabalik ka nito sa kasalukuyan, sa tanging bagay na tunay mong kontrolado kung paano mo tinitingnan ang problema. At kapag binago mo kung paano mo ito tinitingnan, binabago mo ang iyong karanasan dito, hindi dahil nagbabago ang mundo, kundi dahil nagbago ka. Hindi kailangan ng kalasag ng isang malakas na isip. Hindi ito naghahangad ng pagpapatunay. Hindi ito sumusubok na manakot. Ngunit ang katatagan nito ay nagpapakababa sa iba dahil hindi mo matatalo ang isang taong hindi na kailangang manalo. Iyan ay isang uri ng lakas na hindi kayang abutin dahil hindi ito nagmumula sa labas. Ngunit kung tunay kang gustong lumago, hindi sapat ang kaisipan lamang. Kailangan mo ring itapon ng mga gawin na tahimik na nagpapahina sa iyo. Ang mga akala mong walang pinsala ngunit dahan-dahang nagpapahina sa iyong kaibuturan. At iyan ang susunod nating aalamin. Numero 2, mga ugali na dapat mong sirain upang lumago. May mga maliliit na bagay tayong ginagawa araw-araw nang hindi man lang nagtatanong sa ating sarili, bakit ako nananatiling nakakulong sa parehong lugar? Hindi ito dahil sa kakulangan natin ng potensyal, kundi dahil sa hindi sinasadyang pagdala natin ng mga ugali na tahimik na bumibihag sa ating isip. Ang isang malakas na isip ay hindi nabubuo sa panandalian at mataas na pag-iisip. Ito ay hinuhubog sa pamamagitan ng sadyang paglilinis ng mga kalat sa isip na naipon natin sa paglipas ng panahon. Hindi ka magiging mandirigma kung bawat umaga ay gigising ka at babalik sa ikot ng pagrereklamo, pagpapaliban at paghahanap ng ginhawa. Ang pagrereklamo ay isang matamis, ngunit nakalalasong droga para sa isip. Kapag nagrereklamo ka tungkol sa iyong trabaho, sa iyong mga kasamahan, sa panahon o sa trapiko, sinasabi mo sa iyong utak, wala akong kapangyarihan. Hindi ako ang may kontrol. Mas masahol pa, nagsisimula kang maniwala dito. Oo, nagbibigay ito ng panandaliang ginhawa, ngunit iniiwan ka nitong nakakulong sa parehong hindi nagbabagong realidad.
Isipin mo, nakakita ka na ba ng isang taong kalmado, mahinahon at nakatuon sa mga solusyon na patuloy na nagrereklamo? Ang mga taong malakas ang pag-iisip ay pumipili ng aksyon o katahimikan. Kung kaya nilang ayusin ang isang bagay, ginagawa nila. Kung hindi nila kaya, hinahayaan na lang nila. Ang lahat sa pagitan ay nagpapahina lamang sa iyong enerhiya sa buhay. Sa susunod na magrereklamo ka, tanungin ang iyong sarili, ano ang magagawa ko ngayon para baguhin ito? Kung ang sagot ay wala, huminga ng malalim, bitawan ito at magpatuloy. Isa pang mahusay na nakakubling bitag ay ang ginhawa. Patuloy tayong tinutukso ng malambot na upuan, ng malamig na silid, ng madaling opsyon, ng pamilyar na landas. Ngunit ang comfort zone ay kung saan namamatay ang paglago. Hindi tayo tinuturuan ng stoicism na maging malamig o walang pakiramdam. Tinuturuan tayo nitong harapin ang kakulangan sa ginhawa bilang isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng buhay. Kapag nilaktawan mo ang isang ehersisyo dahil pagod ka, kapag nanatili kang tahimik dahil natatakot kang makasakit, kapag ipinagpaliban mo ang isang desisyon dahil hindi ka handa, ipinapadala mo sa iyong sarili ang mensahe, ngayon pinipili kong hindi lumago. Hindi nagmumula ang paglago sa kung ano ang binabasa o pinapakinggan mo. Nagmumula ito sa iyong kagustuhang sadyang harapin ang kakulangan sa ginhawa. Bawat araw pumili ng isang bagay na susubok sa iyo. Gumising ng 30 minuto ng mas maagi. Magsabi ng malinaw na hindi. Subukan ang isang bagay na palagi mong iniiwasan. Ganyan mo pinalalawak ang iyong panloob na hangganan. Sanay din tayo sa mga dahilan. Tunog nakakumbinsi ang mga dahilan. Abala ako, wala akong oras, hindi ako ganoong uri ng tao. Ngunit ang mga dahilan ay mga eleganteng pagbabalat kayo lamang ng takot. Takot sa pagkabigo, takot sa paghatol, takot sa pagbabago. At ang panganib ay sinisimulan nating ituring ang mga dahilan na iyon bilang hindi matitinag na katotohanan. Ang mga taong may malakas na isip ay hindi gumagawa ng mga dahilan. Hinaharap nila ang realidad at inaako ang responsibilidad. Hindi sila naghihintay ng motibasyon, kailangan lang nila ng tamang dahilan. Tanungin ang iyong sarili, ano sa aking buhay ang nananatiling nakakulong dahil patuloy akong gumagawa ng mga dahilan? Mayroon pang isang ugali na madalas nating napapansin, ngunit malalim ang ugat nito. Ang pangangailangan para sa pagtanggap. Lahat tayo ay naghahangad ng pagkilala, papuri at pagsang-ayon. Ito ay likas sa tao. Ngunit kapag ang iyong isip ay kinokontrol ng mga opinyon ng ibang tao, nawawala ka sa iyong sarili. Lumiliko ka upang magkasya, nagdadalawang isip sa mahahalagang desisyon, dahil ano ang sasabihin nila at dahan-dahang nawawala ang iyong pagkatao. Alam ng isang stoic na ang tanging pagtanggap na mahalaga ay nagmumula sa sariling konsensya. Sumulat si Epictetus, kung gusto mong bumuti, maging kontento sa pagiging itinuturing na hangal at bobo. Kapag hindi mo na kailangan na maunawaan o palakpakan, nagsisimula ka sa iyong unang hakbang patungo sa tunay na panloob na kalayaan. Narito ang nakakagulat na bagay. Kapag binitawan mo ang mga lumang ugali, hindi ka makakaramdam ng kawalan. Makakaramdam ka ng gaan, tulad ng pagputol ng mga sandbag sa isang hot air balloon. Nagsisimula kang umangat. Hindi mo kailangan ng mas marami. Kailangan mo ng mas kaunti. Mas kaunting pagrereklamo. Mas kaunting paghahanap ng ginhawa. Mas kaunting paggawa ng dahilan. Mas kaunting pagnanasa para sa pagpapatunay. At pagkatapos ay makikilala mo ang isang bersyon ng iyong sarili na hindi mo pa nakikita kailanman. Kalmado, malinaw, hindi matitinag. Ngayon huminto ka sandali, isang hininga lang. Ipikit ang iyong mga mata at tanungin ang iyong sarili, inaalagaan ko ba ang aking isip
o sinasabotahe ko ito araw-araw? Ano ang isang bagay na patuloy kong ginagawa na alam kong humahadlang sa akin? Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buhay sa magdamag. Magsimula lang ngayon sa isang bagay, isang ugali na alam mong naglilimita sa iyo. Itigil mo ito. Walang pangako, walang labis na pag-iisip. Gawin mo lang. Ang bawat maliit na kilos ay isang pagpukpok sa pader sa paligid ng iyong pagpipigil sa sarili. At isang araw hindi mo na kailangang magpanggap na malakas. Magiging malakas ka. At pagkatapos ay magiging handa ka na para sa susunod na kabanata. Hindi lamang pag-alis ng masama, kundi pagbuo ng mabuti. Diyan tayo magsisimulang magsalita tungkol sa pang-araw-araw na pagsasanay, mga konkretong aksyon upang humubog ng pangmatagalang panloob na lakas, isang matibay na pundasyon na hindi mabibiyak gaano man kagulo ang buhay. Numero 3, pang-araw-araw na gawi para sa panloob na lakas. Matapos sirain ang mga luma at lipas na paniniwala, mga gawi na sumasabotahe sa sarili, at lahat ng saklay na dati mong inasahan, nananatili kang nakatayo sa hubad na lupa. Walang kapitan, ngunit wala ring pumipigil sa iyo. Hindi ito nakakatakot na kawalan. Ito ay isang pagkakataon at dito ka magsisimulang magtayo muli. Hindi isang pansamantalang silungan para makaligtas sa araw, kundi isang matibay na tahanan para sa isip. Bawat ladrilyong inilalagay mo ay hindi lamang kaalaman, ito ay aksyon, paulit-ulit, matatag, totoo. Ang Stoicism ay hindi isang filosofiya para lamang unawain, ito ay isang disiplina upang isabuhay. At hindi mo ito maisa sa buhay maliban kung isasagawa mo ito araw-araw. Kakaiba, maraming tao ang nag-iisip ng lakas ng pag-iisip bilang isang mistikal na katangian o isang namamanang regalo. Ngunit alam ng mga Stoic ang mas mahusay. Ang isip ay isang construction site. Binubuo mo ito ladrilyo-ladrilyo, biga-biga, na may disiplina, na may pagpipigil sa sarili, at may tila walang halagang mga gawa tulad ng pagligo ng malamig sa umaga. Hindi ka nito gagawing bayani, ngunit ito ang unang pagsubok sa araw. Pipiliin mo ba ang kakulangan sa ginhawa upang mabawi ang kontrol o hahayaan mong hilahin ka ng mga lumang gawi pabalik sa kahinaan? Paggalaw at pagpapalakas ng katawan. Pagkatapos mayroong paggalaw. Ang isang mahinang katawan ay halos hindi makasuporta ng isang malakas na isip. Naunawaan ito ng mga sinaunang Romano. Ang katawan ay isang instrumento ng kalooban. Kapag nagbubuhat ka ng weights, tumatakbo, o nagpo-push-ups, hindi ka lang nagsasanay ng mga kalamnan. Nagtatayo ka ng endurance, grit, at higit sa lahat, respeto sa sarili. Sinabi mong gagawin mo at ginawa mo, umulan man o umaraw, nasaksihan man o hindi. Kaya tanungin ang iyong sarili, gaano nakatagal mula nang huli mong sinira ang isang pangako sa iyong sarili? Ngunit ang intensity ay kalahati lamang ng labanan. Ang kalahati pa ay lalim. Ang isang tunay na Stoic ay naglalaan ng ilang minuto araw-araw upang lumayo sa ingay, patayin ang lahat, at makinig sa kanilang sarili. Tawagin mo itong pagmumuni-muni, katahimikan, pagtigil, anuman ang gusto mo. Basta alamin mo ito. Walang makakakontrol sa kanilang emosyon kung hindi pa sila naglaan ng panahon upang obserbahan ang mga ito. Kapag itinulak ka ng mundo sa kaguluhan, tanging ang ganitong uri ng panloob na pagsasanay ang makakapagpanatili sa iyo na matatag sa halip na mailipad tulad ng isang dahon sa bagyo. Paghamon sa sarili araw-araw, at pagkatapos ay mayroon ang isang gawi na iniiwasan ng karamihan ng tao. Ang pagpili na hamunin ang iyong sarili araw-araw. Hindi para magpakitang gilas, kundi para patalasin. Gumising kapag tumunog ang alarm, huwag mag-snooze. Ipadala ang hindi komportabling email, magsabi ng hindi kapag kailangan mo, huminto. Matuto ng kasanayan
na nagpaparamdam sa iyo ng pagkabulol at bagal. Maliit ang mga bagay na ito, ngunit sa bawat pagkakataon na ginagawa mo ang mga ito, naglalagay ka ng isa pang ladrilyo ng pagpipigil sa sarili. At sa bawat pagkakataon na iniiwasan mo ang mga ito, naguhukay ka ng mas malalim na butas sa iyong sarili. Sinabi ni Epictetus, walang malaya na hindi Panginoon ng kanyang sarili. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang linyang ito. Kailangan mong isabuhay ito. Ang kalayaan na iyong hinahabol ay wala sa labas. Ito ay nasa kakayahan mong gawin ang kailangang gawin, kahit na hindi mo ito gusto. Ang tahimik na lakas, kaya maging tapat. Kailan ang huling pagkakataon na pinili mo ang mahirap sa halip na ang madali? Kailan ka huling nagsabi ng hindi sa ginhawa upang makapagsabi ka ng oo sa paglago? Hindi kailangan ng papuri ng isang malakas na isip. Nagtatrabaho ito sa katahimikan. Hindi ito nagre-react ng labis. Hindi ito nagpapahila. Maaring hindi alam ng mga tao kung bakit ka naiiba, ngunit mararamdaman nila ito. At minsan ay katatakutan nila ang tahimik na kapangyarihan na taglay mo. Kung tunay mong gustong buuin ang ganoong uri ng lakas, magsimula bukas o mas mabuti pa, magsimula ngayon. Maligo ng malamig, igalaw ang iyong katawan, umupo sa katahimikan. Piliin ang mahirap na bagay na iyong iniiwasan. Gawin ito hindi dahil ikaw ay motivated, kundi dahil nagtatayo ka ng isip na hindi matitinag. Walang palakpakan, walang gantimpala, tanging ang tahimik na kaalaman. Ikaw ay nagiging matibay tulad ng bato. At kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod, panghihina ng loob, o handa ng sumuko, huminto, huminga, pansinin kung ano ang nangyayari. Pansinin na ang kakulangan sa ginhawa na ito ay hindi ka sisirain. Ito ay nagtatanong lamang, karapat-dapat ka ba sa mas malakas na bersyon ng iyong sarili? Dahil kapag napansin mo ang pagbabago sa iyong mga reaksyon, ang iyong pagiging kalmado sa kaguluhan, ang iyong pagpipigil sa galit, katamaran, takot, malalaman mong hindi ka na ang dating ikaw. Numero 4, pagbabago ng pananaw sa pagkabigo tulad ng isang stoic. Ang pagkabigo ay isang bagay na itinuro sa atin na iwasan, itago, o lampasan ng mabilis hanggat maaari, na para bang ito ay isang maruming bitag sa daan ng buhay at ang mga walang ingat lamang ang nahuhulog dito. Ngunit para sa isang stoic, ang pagkabigo ay hindi isang bitag. Ito ay isang mapa. Isang mapa na walang gustong humawak. Ngunit sino man ang nakarating sa malayo ay nabasa. Ang pagkabigo ay nagpapakita sa iyo kung saan ka mahina, kung saan hindi mo lubos na nauunawaan ang iyong sarili, kung saan akala mo ay sapat na ang meron ka, ngunit hindi pala. Nakikita ito ng karamihan ng tao bilang katapusan. Nakikita ito ng isang stoic bilang mahigpit na tango ng realidad na nagaanyaya sa iyo na ayusin at magpatuloy. Kung nawalan ka ng trabaho, tinanggihan, o nakatayo sa isang silid na puno ng tao at nakaramdam pa rin ng hindi nakikita, nagkamali ka. At kung sa mga sandaling iyon ang tanging ginawa mo ay sinisi ang iyong sarili, nagalit o nagmadaling humanap ng ginhawa, kung gayon nawalan ka ng isang bihirang pagkakataon upang sanayin ang iyong isip. Ang isang malakas na isip ay hindi ang nakakaalam ng lahat. Ito ay ang nangangahas na umupo sa pagkabigo at magtanong, ano ang itinuturo mo sa akin dito? Ang tunay na matagumpay, ang mga iginagalang ng iba nang hindi na kailangang magsalita, ay ang mga paulit-ulit na nagtanong ng tanong na iyon at naghintay ng matagal para sa sagot. Pagyakap sa pagkakamali si Catherine Schulz, isang mamamahayag na nagwagi ng Pulitzer Prize, ay sumulat ng isang buong libro na pinamagatang Being Wrong upang i-highlight ang isang lubos na hindi komportableng katotohanan. Ang pinakamahuhusay na tao
ay madalas ang mga pinakamaraming nagkamali. Ngunit hindi sila natitinag sa kanilang mga pagkakamali. Sinusubaybayan nila ang mga ito tulad ng mga siyentipiko na nanonood ng isang eksperimento. Walang kahihiyan, walang dahilan, walang pagtatanggol. Kung nagkamali ka, natututo ka. Kung natututo ka, lumalaki ka. At ganyan sila nakakalayo kaysa sa mga kumakapit sa pagiging tama. Isipin mo, anong pagkakamali ang nagawa mo na patuloy na pumipigil sa iyo na subukang muli? Ang ego na hindi makapag-amin ng pagkakamali ang pinakatahimik na bilangguan na iyong titirhan. Hindi itinatanggi ng isang stoic ang kanilang mga kapintasan. Tinatrato nila ang mga ito bilang unang hakbang tungo sa panloob na lakas. Dahil kung hindi mo kayang harapin ang pagiging mali, hinding-hindi ka gagaling. Ang pagkabigo bilang gabay si Sara Blakely, ang pinakabatang self-made na babaeng bilyonaryo sa mundo, ay tinatanong ng kanyang ama araw-araw, "Ano ang kinabigo mo ngayon?" Maaring tunog nakakatawa, ngunit may ginawa ito na kinatatakutan gawin ng karamihan sa mga magulang. Sinanay niya itong harapin ang pagkabigo ng direkta mula sa murang edad. Para kay Blakely, ang pagkabigo ay hindi patunay ng pagiging mali. Ito ay patunay na siya ay umabot. Nang tinanggihan ang kanyang ideya para sa Spanx ng dos-dosinang beses, hindi siya nakaramdam ng kahihiyan. Nakaramdam siya ng mas malapit sa isang oo. Marahil sa tingin mo ay wala kang pagkakatulad kay Blakely, ngunit ang totoo ay mas katulad mo siya kaysa sa iniisip mo. Ang tanging pagkakaiba ay sinanay niya ang kanyang utak na hindi mag-alinlangan sa bawat pagkakataon na sinasabi ng mundo ang hindi. Sinasanay ng stoic ang isip sa paraan ng isang panday na nagpapanday ng bakal. Alam nilang walang talim ang pinatatalas sa maligamgam na tubig. Ang pagkabigo ay ang pandayan, ang palihan, ang ritmo ng martilyo. At bawat pagkakataon na nahuhulog ka, humaharap ka sa isang pagpipilian. Umatras sa dating hugis o tanggapin ang init at muling buuin ang iyong sarili. Pagharap sa pagkabigo ng may lakas, sinabi ni Epictetus, ang mga kahirapan ay nagpapakita sa mga tao kung sino sila. Hindi tagumpay, hindi papuri, hindi mga sandali ng pagkilala. Ito ay pagkabigo, kahirapan, at pagkawala na naghuhubad sa iyo sa iyong kaibuturan. At tanging kapag nangahas kang tumingin sa kung ano ang tunay na naroon, doon magkakaroon ng kahulugan ang muling pagtatayo. Ang problema ay walang nagtuturo sa atin kung paano bumagsak ng maayos. Tinuturuan tayong manalo, maging matalino, maging mas mahusay kaysa sa iba. Ngunit walang nagpapakita sa iyo kung paano panoorin ng isang mahal sa buhay na lumayo nang hindi nawawala ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Kung paano titigan ang isang report card na puno ng Fs nang hindi naniniwala na wala kang silbi. Kung paano bumagsak at manatiling gising sa gitna nito. Ang isang stoic ay hindi isang taong walang nararamdamang sakit. Sila ay isang taong nakakaramdam ng malalim, ngunit hindi nawawala sa sarili sa gitna nito. Kung gusto mong bumuo ng isip na napakalakas at magpapaisip ng 2 beses sa iba bago ka maliitin, magsimula sa iyong pinakamahinang punto. Ang pagkabigo na masyado mo pa ring kinatatakutan harapin. Isulat mo, tingnan mo. Huwag mo itong husgahan. Matuto ka lang. At sa susunod na kumatok ang pagkabigo, huwag magpanggap na wala ka. Buksan ang pinto. Painumin mo ng tahimik na tasa ng tsaa at magtanong, ano ang itinuturo mo sa akin sa pagkakataong ito? Kung patuloy ka pa ring nagbabasa, kung nakarating ka na sa higit sa kalahati ng paglalakbay na ito kasama ako, hindi ka lang nakikinig sa isang talumpati. Ikaw ay natututo na tumayo sa loob ng apoy. Hindi kami narito para bigyan ka ng ginhawa. Narito kami para ipaalala sa iyo.
mayroong isang bagay sa loob mo na hindi pa nagigising. At ang pagkabigo ang may hawak ng susi. Pindutin ang like kung nakatulong ito sa iyo upang makita ang pagkabigo sa ibang paraan. At huwag ka munang umalis dahil ang susunod ay hindi na uulitin ang parehong ideya. Sila ang susunod na suntok sa pandayan na huhubog sa isang isip na matibay tulad ng bakal. Walang ibang makakagawa nito para sa iyo. Ngunit kung gagawin mo ito, magtiwala ka sa akin. Hindi ka magagawang balewalain ng mundo. Numero 5. Pagkontrol sa iyong emosyon sa gitna ng kaguluhan. Subukang alalahanin ang huling beses na may nanakit sa iyo. Marahil ito ay isang pabirong komento, isang matalim na salita, o isang pagwawalang bahala habang nasa pulong. Sa sandaling iyon, uminit ba ang iyong ulo, bumilis ang tibok ng iyong puso, at kumipot ang iyong lalamunan sa galit? Gusto mo bang sumagot ng pabalang? Ang reaksyong iyan ay likas at nauunawaan, ngunit hindi laging kailangan. Ang mga emosyon ay parang singaw sa isang pressure cooker. Kung bubuksan mo ang takip ng masyadong maaga, bubuga ito at susunugin ang lahat ng nasa paligid. Ngunit kung kontrolin mo ang init, makakaluto ka ng masarap na pagkain nang hindi nasasaktan ang sinuman. Hindi ang cooker ang problema. Ito ay kung alam mo kung paano kontrolin ang apoy. Hindi ka hinihiling ng stoicism na maging walang emosyon o walang pakialam. Nagtatanong lang ito ng isang simpleng tanong. Ang bagay ba na iyong kinare-reactan ay talagang karapat-dapat na isakripisyo ang iyong kapayapaan ng isip? Mahalaga bang magmukmok ng 3 araw dahil sa isang masamang komento online? Mahalaga bang ihampas ang mesa sa isang pulong dahil mayroong hindi sumasang-ayon sa iyo? Mahalaga bang magtampo buong araw dahil sa isang mapangahas na tingin? Pag-unawa sa mensahe ng emosyon. Hindi kaaway ang mga emosyon, sila ay mga mensahe. Ngunit maaari mong piliing basahin ang mga ito sa halip na lamunin ka ng mga ito. Sa isang job interview, pumasok ang isang kandidato. Matibay ang resume, solid ang karanasan, ngunit medyo tensyonado. Tinaasan ng kilay ng interviewer. Sa halip na maging depensibo, huminto ang kandidato, ngumiti, at kalmadong nagtanong, "Maaari mo bang ibahagi kung anong mga alalahanin ang mayroon ka? Gusto ko sanang tugunan ang mga iyon." Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Walang sino man ang umasa sa ganoong uri ng pagiging kalmado. Hindi lang ito sagot. Ito ay isang senyales. Hindi ako madaling matitinag. Ang mga taong ganoon ay nagmamando ng respeto, hindi dahil sila ang pinakamatalino sa silid, kundi dahil nananatili silang matatag. Ang kontrol sa isip minsan ay sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Realisahin ito at makakahanap ka ng lakas. Walang mabulaklak na salita. Walang mataas na pilosopiya, tanging ang katotohanan. Isang katotohanan na iniiwasan ng maraming tao. Dahil kung talagang naniwala ka na may kontrol ka sa iyong isip, wala kang dahilan upang mawala ito dahil sa pag-uugali ng iba. Minsan kong narinig ang isang lalaki na nasa edad 50 na nagsabi, "Inabot ako ng 15 taon upang matutunan na huwag sumagot kapag galit ang aking asawa. Hindi dahil sa takot ako, kundi dahil natutunan ko na kapag galit ang isang tao, nagsasabi sila ng mga bagay na hindi nila sinasadya. At pinipili kong huwag palalain ang sitwasyon." Hindi siya isang pilosopo, ngunit siya ay isang tunay na stoic nang hindi man lang nagbabasa ng isang pahina. Ang sining ng pagpipigil. Ang paghinto bago mag-react ay hindi ilang mental trick. Ito ay isang kasanayan sa buhay. At tulad ng anumang kasanayan, nangangailangan ito ng pagsasanay. Bawat umaga bago ka umalis ng bahay,
paalalahanan ng iyong sarili, ngayon hindi ako masyadong mabilis magre-react. At bawat pagkakataon na nararamdaman mo ang iyong sarili na malapit ng sumabog, subukang tumayo ng tahimik sa loob ng 5 segundo. Bilangin mo lang, hindi na kailangan ng malalim na paghinga o magarbong pamamaraan. Bilangin mo lang tulad ng isang taong malapit ng magsabi ng isang bagay na mahalaga dahil ang sasabihin mo ay mahalaga. At kung sasabihin mo ito habang nahuhuli sa kapit ng emosyon, malamang na pagsisisihan mo ito. Mayroong isang linya sa Biblia na palagi kong gusto. Ang hangal ay naglalabas ng lahat ng kanyang espiritu, ngunit ang marunong ay tahimik na pinipigilan ito. Ang karunungan ay hindi ang pagkaalam ng lahat. Ito ay ang pagkaalam kung kailan manatiling tahimik. Kung susubukan mo ito kahit sa loob lang ng 1 linggo, mapapansin mo na ang tunay na pagbabago ay hindi sa iba, kundi sa iyong presensya. Ikaw ay nagiging mas kalmado, mas mahirap galitin, mas hindi vulnerable sa kapusukan ng iba. At kapag nangyari ang pagbabagong iyon, nagsisimulang tratuhin ka ng mga tao ng iba. Hindi dahil ikaw ay sikat, makapangyarihan, o walang pakialam, kundi dahil nakikita nilang hindi ka madaling masaktan. Ang pananatiling matatag sa init ng labanan ay isang sining. Ngunit ang pananatiling matatag kahit na may nagtatapon ng panggatong sa apoy, iyan ang tunay na lakas. Numero 6, pagbuo ng isang hindi natitinag na mental core. Sa Stoicism, walang ipinanganak na may hindi natitinag na isip. Hindi ito regalo. Ito ay isang kasanayan na unti-unting nabubuo. Tuloy-tuloy. Madalas sa katahimikan, kaya't hindi napapansin ng sinuman. At dahil tahimik ito, kapag tuluyan na itong nabuo, nag-uutos ito ng isang uri ng respeto. Hindi ang takot na nagmumula sa agresyon, kundi ang paghanga na nagmumula sa isang taong nananatiling kalmado, habang ang iba ay nagpapanik. Maganda pakinggan sa teorya, ngunit ano ang aktwal na anyo nito? Ito ay parang traffic sa rush hour na hindi gumagalaw, isang deadline na humihinga sa iyong leeg, ang iyong telepono na walang tigil sa pag-ring, at isang email mula sa iyong boss na sinisisi ka sa isang pagkakamali na hindi sa iyo. At hindi ka nagagalit. Hindi mo inihahampas ang mesa, hindi ka sumisigaw sa sinuman o sumasagot ng sarkastiko. Uupo ka, hihinga, mag-iisip. Naranasan ko na ang mas masahol. Kaya ko ito. Iyan ang Stoicism. Hindi isang mahabang lektura, kundi isang simpleng pagpili sa isang sandali. Ngunit binabago nito ang lahat. Ang isip bilang tahanan. Isipin ang iyong isip na parang isang bahay. Kapag dumating ang bagyo, ang mga marupok ay tumatakbo sa labas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Isinara ng mga Stoic ang pinto, tiningnan ang mga bintana, at sinigurado ang lahat mula sa loob. Ang mundo ay laging magulo. Kailangan mo lang ng isang lugar na mananatiling matatag. Ang lugar na iyon ay nasa loob mo. Ito ay kung saan mo kinokontrol kung paano ka tumugon. Bahagi ng pamumuhay ng Stoic ay ang matutunan kung ano ang hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng reaksyon. At iyan ay isang bagay na maaari mong sanayin. Magsimula sa isang sandali sa isang araw kung kailan ka madalas magre-react ng labis. Marahil ito ay isang taong sumisingit sa pila, isang sunod-sunod na text, o pagkatapon ng kape sa isang mahalagang dokumento. Sa sandaling iyon, huminto. Tanungin ang iyong sarili, nakatutulong ba ang emosyong ito? Kung hindi, bakit mo ito dadalhin? Sa bawat pagkakataon na ginagawa mo iyon, naglalagay ka ng isa pang ladrilyo sa pundasyon ng iyong panloob na core. Sa tahimik na pag-uulit na iyon, walang pagdiriwang, walang malalaking deklarasyon, doon ka magsisimulang maging isang taong hindi man nauunawaan ng iba, ngunit hindi kayang balewalain.
Maaring hindi sumang-ayon sa iyo ang mga tao, hindi ka gustuhin, o subukan ka pang itaboy, ngunit hindi ka nila matitinag. At iyan ang dahilan kung bakit sila nagdadalawang isip. Kwento ni Mark. Pagbuo sa sarili. Hayaan mong ikwento ko sa iyo. Hindi para sa libangan, kundi dahil minsan kailangan mong makita ang iyong sarili sa ibang tao upang maniwala na mayroon pa ring daan pasulong, kahit na kailangan mong gumapang. Ito ay tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Mark na nakatira sa mga suburb ng Cincinnati, Ohio. Dati siyang delivery driver para sa isang courier service. Nagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw. Nagpapadala ng pera sa kanyang inang nakikipaglaban sa cancer habang sinusubukang bayaran ang student loans mula sa isang degree na hindi niya natapos dahil kailangan niyang magtrabaho ng full-time. Isang nagyayelong gabi ng taglamig, sumalpok ang kanyang truck sa isang interseksyon. Banggaan, delivery canceled, nawalan ng trabaho. Makalipas ang isang linggo, iniwan siya ng kanyang kasintahan. Ang kanyang sulat ay nagsasaad, "Hindi ako makatira sa kawalan ng katiyakan na ito." Umupo si Mark mag-isa sa isang malamig na apartment na may manipis na kumot, isang umuugong na heater at $72 sa kanyang bank account. Hindi siya nag-post online, hindi siya tumawag sa sinuman. Binuksan lang niya ang kanyang notes app at nag-type, "Walang darating, kaya kailangan kong dumating para sa sarili ko." Pagkalipas ng 3 buwan, kumuha siya ng trabaho sa araw sa isang lumang auto shop. 1 taon pagkatapos, inaayos na niya ang parehong uri ng truck na bumangga. 7 taon pagkatapos, naglathala siya ng libro. Ang pagtitiis ay hindi nagpalakas sa akin. Ang pagtatayo muli ang gumawa nito. Ang gawin ng pagbabago. Ngayon ibalik natin sa iyo. Subukan ang isang tool na mukhang simple, ngunit binabago ang lahat. Bawat gabi bago matulog, isulat ang isang sandali mula sa araw kung saan nawalan ka ng kontrol. At pagkatapos ay isulat ang 3 iba't ibang paraan kung paano ka sana tumugon kung mas malakas ang iyong panloob na core. Patuloy mo itong gawin. Sa paglipas ng panahon, makikita mo na ang pagbabago ay hindi nagmumula sa pakiramdam na makapangyarihan, kundi sa pagiging mas mahirap, matinag, isang pagpili sa bawat pagkakataon. Tandaan, hindi ka magiging maingat ang mga tao kung dahil malakas kang magsalita o magaling makipagtalo. Magiging maingat sila dahil hindi ka nag-aalinlangan. Dahil kapag kumilos sila ng pabigla-bigla, pinipili mo ang katahimikan. Kapag sila ay nagkakagulo, pinapanatili mo ang iyong ritmo. Ang iyong katatagan ay sumasalamin sa kanilang kaguluhan. At hindi lahat ay handang harapin ang kanila, numero 7. Bakit mas matimbang ang disiplina kaysa motibasyon? Gumising ka ng alas 5:30 ng umaga. Umaalingaw-ngaw ang alarma sa malamig at tahimik na silid. Mabigat ang iyong katawan. Ayaw bumukas ng iyong mga mata. Sa iyong isip, nagsisimula ang isang negosasyon. Lamang 10 minuto, pagkatapos babangon na ako. Lumipas ang 10 minuto, pagkatapos ay 10 pa. Sa huli, pinilit mong bumangon ng 7 na bigo, hindi dahil huli ka na, kundi dahil muli mong natalo ang tahimik na laban na iyon. Hindi ito tungkol sa mahinang pagpipigil sa sarili. Ito ang presyo na binabayaran mo para sa isang walang disiplinang isip. Karamihan sa atin ay naniniwala na isang malakas na dahilan o isang nakasisiglang sipi ay sapat na upang baguhin ang ating buhay. Ngunit iyan ay isang magandang ilusyon at isang mapanganib. Ang motibasyon ay parang isang bisita. Lumalabas ito ng hindi inaasahan, nananatili ng ilang sandali, at nawawala ng walang babala. Kung bubuuin mo ang iyong kinabukasan sa rito, ito ay parang pagtatayo ng bahay sa buhangin.
Magtatrabaho ka lang kapag gusto mo at titigil kapag pagod ka, malungkot, tamad o hindi lang nasa mood. Disiplina. Ang hindi nakikitang lakas, iba ang disiplina. Ang disiplina ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman ng lahat kapag taglay mo ito. Ipinapakita ito sa kung paano ka mas kakaunti magsalita at mas marami ang ginagawa. Sa kung paano ka maglakad papuntang gym sa ulan, sa kung paano ka tumatanggi sa matatabang pagkain dahil may mas malaki kang hinahabol. Maaring sabihin ng mga tao na ikaw ay napakatiyaga. Ngunit sa kaibuturan, alam mo hindi iyon pagtitiyaga. Ito ay dahil walang ibang opsyon. Ginawa mong isang reflex ang tamang aksyon. Walang negosasyon, hindi na kailangang maramdaman. Tingnan ang mga taong patuloy na nagtatagumpay. Hindi sila ang mga umaapaw sa enerhiya. Sila ang mga nakakaunawa na ang mga emosyon ay variable. Ngunit ang aksyon ay dapat konstante. Ang isang manunulat ay sumusulat araw-araw kahit na walang masabi. Ang isang profesional na atleta ay nagsasanay kahit na sila ay may heartbreak. Ang isang entrepreneur ay nagbabasa bawat umaga kahit na pagkatapos ng matinding pagkabigo. Ang mga taong ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng mga sistema, hindi sa pamamagitan ng mga sparks ng inspirasyon. Pagbuo ng mga sistema para sa iyong layunin. Mayroon ka bang layunin? Magbawas ng timbang, magsulat ng libro, kumita ng mas marami, mahusay. Ngunit ang mga layunin ay mga kompas lang. Hindi kanila iginagalaw. Ang mga sistema ang mga gulong. Kailangan mong mag-schedule ng 5 workout sa isang linggo. Alisin ang junk food sa iyong kusina. Magsulat ng 500 salita bawat umaga, gaano man kasama ang draft. Dito pumapasok ang disiplina, hindi bilang isang mahigpit na amo, kundi bilang isang tagapagbantay ng pinto. Hindi ka nito hahayaan na mag-alinlangan, tumigil, o magsabi ng baka bukas. Sa mundo ngayon, ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagiging maingay, magarbo o matalino. Nagmumula ito sa tahimik na pagiging pare-pareho. Hindi ka nagsasalita tungkol sa pagbabasa, nagbabasa ka. Hindi ka nagmamayabang tungkol sa paggising ng maaga. Ginawa mo na ito sa loob ng 2 taon. Walang nakakakita sa iyo na nagsasanay. Ngunit ang iyong mga resulta ang magpapahinto sa kanila at magpapatingin. Ang katatagan na iyon ang nagpapagulo sa mga tao. Nagpapabalisa ito sa kanila dahil alam nilang walang makakapagpatalsik sa iyo. Hindi ka natitinag tulad nila. Ang realidad ng disiplina. Sa tingin mo ba ay nakakabagot ito? Siguro. Bihira ang katotohanan na nagniningning. Ngunit tanungin ang iyong sarili, mas nakakaaliw bang mamuhay sa isang buhay na pinamamahalaan ng panandaliang emosyon at masasamang desisyon? At kung palagi kang naghihintay ng inspirasyon, kailan mo sisimulan ang iyong unang kabanata? Ngayon tingnan ang iyong araw. Ginawa mo ba ang kailangang gawin o ang gusto mo lang gawin? Namuhay ka ba tulad ng isang may kontrol o tulad ng isang alipin sa iyong mga mood? At kung alam mo na ang mga sistema ang sagot, ano pa ang hinihintay mo?